Magandang gabi, bayan. Ngayong araw ay patuloy pa rin ang pagtaas ng recovery rate sa ating bansa. Ngunit dahil sa nalalapit na Kapaskuhan, nagbabadya na naman na tumaas ang bilang ng kaso ng COVID cases sa ating bansa. Kaya laging nagpapaalala ang ating ahensya na laging magsusuot ng face shield at face mask. Since possible pa na maglandfall uli ang bagyong Ulysses sa Quezon Province, ang update ihahatid ng ating Dreamer resident na si Saison. Saison, ano nga ba ang update sa bagyong Ulysses? Miggy, naglandfall na nga sa unang beses dyan sa may Katnungan, Quezon ang mata ng bagyong Ulysses kaninang alas 10 ng gabi. Nasa kalupaan pa din ng Quezon ang mata ng bagyong Ulysses habang ang lakas ng hangin nito ay umaabot ng 150 kilometers at malapit sa gitna at ang kanyang bugso nito ay umaabot ng 205 kilometers at kumikilos ito papunta sa northwest na umaabot ng 15 kilometers per hour. Ayon sa latest round ng Pag-asa ay magbabadya ulit ng maglandfall dyan sa Palulian sa pangalawang beses bago ito tumulak papunta sa Maylan, Quezon. Matapos ito, tatawirin ng bagyo ang Central Luzon at lalapit sa Metro Manila ngayong oras na ito. Maging I am ready dahil sa pagbanta ng baha at landslide dahil sa parating na bagyong Ulysses. Balik sa iyo, Mig. Maraming salamat, George Saison. Samantala, ang mas pinaka-naapektuhan ng bagyo ay ang lugar ng Cagayan. Ano nga ba ang kalagayan ng Cagayan sa ngayon? Nagbabalita, Joshua. Maraming salamat, Perez. Ang mga kaganapan dito sa Cagayan, maraming nasirang bahay, marami ring namatay na tao bunsod ng malakas na bagyong Ulysses. Ayon naman sa mga otoridad, nagsagawa sila ng mga clearing operation sa mga gumuho na lupa. Ngunit ang anim na mga trabador ay nagpinaghahanap pa, habang ang isang trabador ay nagtamo ng malaking sugat. Ayon naman dito sa Ifugao, 5 tauhan ng mga Department Public Work and Highway DPWH ang namatay sa landslide. At yun lang, nagbabalik sa iyo, Perez. Samantala, sa ibang lugar sa Pilipinas ay nagkakaroon sila ng earthquake drill upang maging handa sa oras ng lindol. Nakatutok si Chester Samuco. Yes po, Ma'am Perez. Isasagawa ng pangmalawakang earthquake drill sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ay paghahanda upang mabawasan ang mga maaaring masawi o masugatan sa oras na dumating ang lindol. Isa na rito yung pagtuturo sa mga mamamayan kung saan ba pwede pumunta pagkatapos sa lindol at kung saan pwede magtago habang lumilindol. Pinakita rin sa mga bata kung ano ang kanilang gagawin kapag lumilindol at sila ay nasa loob pa ng paaralan. Ito ay pinangungunahan ng NDRRMC, NDRRMO, Police at DOH. Yun lamang po, Jester Ian Samuco, nakatutok 24/7. Maraming salamat, Jester. Samantala, niyanig ang Mindanao ng magnitude 6.6 na lindol. Nakatutok live na live si Kian Eugenio. Tama ka, Perez. 6 kataong kumpirmado ng sawi sa pagtama ng 6.6 magnitude na lindol sa iba't ibang parte ng Mindanao kahapon, October 16. Naitala ang sentro ng lindol sa tulunan North Cotabato, Mindanao. Bandang alas 9 ng umaga nang ito'y maramdaman ng mga tao. Nanawagan ang Malacanang sa mga mamamayan ng tulunan na maging kalmado. Sinuspinde na rin ang mga pasok sa paaralan at pasok sa trabaho upang ma-assess ng otoridad kung ano ang epekto ng lindol sa mga istruktura. Balik sa iyo, Perez.